Ito nga po, yung nangyayari nga po sa paligid-ligid, ang Bible po meron na pong paalala sa atin o warning. Sinabi po sa 2 Timothy 3:1, but understand this, that in the last days there will come times of difficulty. Ito po. Sa Tagalog po, sinabi po dito, 2 Timoteo 3:1, sabi po doon, unawain mo ito, magkakaroon ng mga panahon ng kapighatian sa mga huling araw. Alam naman po natin na nabubuhay tayo sa last days of the last days, kaya naman po wag po tayong mabibigla kung meron pong kapighatian na darating at mas lalo pa pong magiging mahirap po ang buhay dahil nga po ito ay nasa Biblia na at inihula na ng Biblia. Sinasabi na po ng Biblia sa atin na huwag tayong mabibigla, unawain natin na magkakaroon na nga ng panahon ng kapighatian. Ngunit po bilang mga nanampalataya, lahat po ng tao dadaan po sa kapighatian, pagsubok, kadiliman. Wala pong exempted, pero po ang kaibahan lang po natin bilang mga mananampalataya, tayo ay may kapangyarihan over darkness dahil po kapangyarihan ng Panginoong Hesus na nasa atin na maaari nating matap in o ma-activate sa ating mga buhay. At pag-uusapan po natin later ang simple tips paano po natin ma-activate yung victory na pinagkakaloob ng Panginoong Hesus over dito sa trials, test, persecution, difficulties, kadiliman, kapighatian sa buhay ng tao. At hindi po alalahanin po natin, hindi po lahat ng kapighatian iisang dahilan. Marami pong dahilan ng kapighatian o kalungkutan o kadiliman. Ito po una, kasi we live in a fallen world. Ito pong mundo kasi natin habang tumatanda, lalo pong nagiging yung mga puno nawawala na, kagagawan din po ng tao, nagkakaroon na ng pollution, tapos ang dami na pong mga iba-ibang klase ng mikrobyo na lumalabas, kaya hindi po exempted kahit sino. Pero po katulad nga po na sinabi ko, bilang mananampalataya, meron po tayong protection against sa ito kung tayo po susunod sa Panginoon. Pangalawang dahilan din po sometimes a persecution from unbelievers, kasi po tayong mga mananampalataya, pag sumusunod po tayo sa Panginoon, tayo po yung mga ilaw, nagiging ilaw po tayo. Yung mga nasa kadiliman, nasisilaw sila, kaya ayaw nila ng ilaw, kaya naman po nagkakaroon ng persecution ang mga mananampalataya. Minsan po pinupuntirya tayo sa office o kaya sa community. Ang puntirya ng mga panlalait o kaya konting mali mo, sasabihin na ganyan ba ang mga Kristiyano, kasi nga po nasisilaw sila, kaya wag po tayo mabibigla kung tayo dadaan sa mga ganong klaseng persecution. Tapos pangatlo, sometimes po ang dahilan ng kadiliman sa buhay natin kasi consequence naman po, kasi minsan po yung mga pinipili nating desisyon hindi kalooban ng Diyos, kaya naman po hindi po pwede na kung tinanim mo ay hindi mabuti, siyempre po ang aanihin mo hindi rin mabuti, kaya naman po sabi sa Bible, Galatians 5, sabing ganon, what you sow is what you reap. Kaya naman po minsan hindi po pwede tayo ma-excuse kung anong tinanim, yan din ang aanihin. Nagtanim po tayo ng, halimbawa, dahil gusto natin ng easy money, sumali tayo sa mga pyramids scam. Alam natin na hindi na yon, tapos bigla tayong mawawala na lang yung leader ng pyramid. Natangay na yung pera natin. Yun ang consequence, kasi nag-yield tayo doon sa easy money. Normally kasi yung pag yung easy money, yun ay hindi kalooban ng Diyos, kasi gusto niya dadaan tayo sa proseso, hindi lang
big time, one time, kundi gusto niya yung character din natin na momold into His image. Tapos number 4, sometimes a judgment from God. Kasi minsan naman po kaya nangyayari sa atin yon kasi hindi na natin pinapasok sa buhay natin yung Diyos. Kaya sabi na lang ng Diyos, sige, bahala ka na, yan ang pinili mo. Kaya makikita natin yung ibang tao. Yun ang pinili nila sa buhay nila. Kaya kailangan, pinasabi na ng Diyos na masama yung alak pero tuloy ka pa rin ng pag-iinom ng alak hanggang yung pamilya mo nasira na, hanggang sa sarili mo nasira na. Pati buhay minsan nakikitil dahil sa judgment na rin yun, bahala. Pag sumuko na ang Diyos sa'yo, pinabayaan ka na lang kung ano yung gusto mo. Kaya yun, judgment yun from God. At ito naman po, pag-uusapan natin, sabi nga ng Panginoong Hesus, in this world you shall have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Napagtagumpayan na po ng Panginoong Hesus, sabi niya sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Kaya yung plano niya sa buhay natin, sabi niya, sinasabi nga kanina ni Antilulo, John 10:10, I have come that you may have life and have it more abundantly. Yun ang plano ng Diyos. In this world, you shall have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. Tapos John 10:10, sabi nga po, diba, doon, the thief, who is Satan and his cohorts, does not come only to steal, kill, and destroy. Pero ang sabi naman po ng Panginoong Hesus, but I have come to give you life and so that you have it more abundantly. Kaya yun po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ito po, things to do in times of darkness, tests or trials. Number 1 po, 3 lang po itong pag-uusapan natin, major ones. Marami pa po, pero ito lang po. Review po marahil to sa atin. Marami sa atin. Sabi nga po, believe that God is faithful to deliver you. Sa 2 Corinthians 1:8-10, sabi doon ni St. Paul, for we do not want you to be unaware, brothers, of the afflictions we experienced in Asia, for we were so utterly burdened beyond our strength, we despaired of life itself. Bali, dumaan nga po si Pablo. Nung time na yon, naranasan niya na pati buhay niya, parang ayaw niya nang mabuhay kasi sa sobrang bigat ng naranasan niyang pagsubok sa buhay niya. Pero hindi nangyari sa verse 9, pagpapatuloy, indeed, we felt that we had received the sentence of death. Lalabas ka muna. But that was to make us rely not to ourselves, but on God who raises the dead. Verse 10, ito po ang ginawa ng Panginoong Diyos sa gitna ng kanilang kalungkutan, desperation, pagsubok, affliction. Ito po ang ginawa ng Diyos. He delivered us from such a deadly peril. Niligtas po sila ng Diyos sa kamatayan. And He will deliver us. Sabi niya, kung may darating pang ibang mga pagsubok, ililigtas pa rin kami ng Diyos. On Him we have set our hope that He will deliver us again. Kaya sa future, kung past, present, and future, yung kahapon, niligtas ako ng Diyos. Ngayon, sa hinaharap kong pagsubok, ililigtas muli ako ng Diyos. At bukas, kung meron pang mas malaking pagsubok, ililigtas na naman ulit ako ng Diyos. Yun dapat po ang paniwalaan natin, that God is faithful to deliver us. He delivered us yesterday. He will deliver us today, and He will deliver us tomorrow. Kaya naman po, dapat pagkatiwalaan natin ang Diyos dahil tunay nga po siyang tapat. Na tayo is hindi iwan at pabayaan. Sabi rin po sa Psalm 46, 1-3, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Biro nyo po yun. Ito po yung pananampalataya dapat nating angkinin sa mga buhay natin, na ang Diyos
ang ating Lakas. kalakasan at kaligtasan. Siya ang tutulong sa atin sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng kapaghatian at anumang pong problema. Therefore, kaya hindi daw po tayo matatakot dahil po kahit na ang mundo, mangyari man sa mundo, mawala ang mundo o kaya ang bundok ay mapunta doon sa gitna ng dagat. Biro nyo po itong mga imposibleng mangyari to na mga dilubyo sa mundo. Pero kahit na mangyari itong mga dilubyo na ito, huwag tayong matatakot dahil ang Diyos ang tutulong sa atin. Though its water roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, huwag po tayong matatakot dahil God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ito pang isipin natin lagi na ang God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya magkadilubyo man o anong mangyari, God will be our refuge and strength. Ililigtas tayo ng Diyos. Bibigyan niya tayong sapat na kalakasan maharap anuman ating mga problema sa buhay o anumang mangyari sa atin. At sabi rin po ni Samuel, dito po sa 1 Samuel 17:34-37, si David po, the man after God's own heart, isa pong dahilan siguro bakit po siya naging the man after God's own heart dahil po sa kanyang panuntunan sa buhay. Nakikita niyo po niya po sa buhay niya kung paano po nililigtas siya ng Diyos sa maliit na bagay. Nagpapasalamat siya, hindi niya kinalilimutan. Maliit man na pagpapala sa buhay niya, nagpapasalamat siya, tinatandaan niya yon na ang Diyos ang nagbigay niyon, ng Diyos na nagligtas sa kanya. Kaya naman po sabi niya dito, basahin na lang po natin sa verse 37. Kasi nagpresenta siya kay Saul na siya ang lalaban doon sa higante. Wala, takot lahat. Siya na bata, siya pa ang nagpresenta. Bakit? Meron siyang kalakasan ng loob. Kasi ang lakas ng loob niya doon sa lakas ng Diyos. Kaya naman po, sabi niya dito sa verse 37, ito po yung blue dito. Sabi niya doon, sandali lang po. Hindi ko napansin. Sabi niya doon sa verse 37, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Ayun po ang pananampalataya niya, nakalagak. Kung sino ang nagligtas sa akin sa maliit na bagay noon, sino nagpala sa akin nung nag-uumpisa pa lamang ako sa Amerika, siya rin ang magpapatuloy na mag-provide sa buhay ko ngayong na matagal na ako sa Amerika, kaya hindi ako dapat matakot na mawawalan ako ng provision dahil ang Diyos ay tapat. Ganon din po ang nasa pananaw ni David sa kanyang buhay na ang higanteng kakalabanin niya, ang Diyos ang magliligtas sa kanya kung paano ang Diyos niligtas siya from the paw of the lion, from the paw of the bear, sa mga pangil daw ng leon na nakalaban niya nung siya pa lang ay shepherd, nung siya pa lang ay pastol ng mga tupa noong, di ba siya ay pastol ng tupa, pinakamababang antas ng trabaho daw yon sa Israel noon kasi yung hindi mo na kailangan makapag-aral doon. Pag nag-apply ka bilang shepherd, tatanggapin ka kaagad kasi on the job training yon. Doon mo na lang matututunan yon kung paano magligtas ng mga tupa, paano alagaan yung mga tupa. Hindi kailangan na skills, hindi kailangan ng talino, hindi na kailangan ng diploma. Tanggap kaagad. At saka mababa ang tingin doon kasi yung mga shepherd, syempre nililigtas nila yung mga sheep from the lobo, from the bear, from the lions, at saka kung ano-ano pang mga hayop. Kaya yung mga kuko daw nila may mga dugo-dugo. Yung mga sinaunang paniniwala kasi noon daw, yung mga dugo ay defiled ka pag may dugo sa mga kuko mo from the dead bodies ng mga animals. You are considered defiled. Kaya mababa ang tingin noon ng mga tao doon sa mga
pastol ng tupa. Kaya naman, nung pastol pa lang siya ng tupa, naging tapat na siya. Nakikita na niya yung pagpapala ng Diyos sa kanya. Kaya naman, handa na siyang lumaban. Alam niya, ang Diyos ang kasama niya. Lalabanan niya yung higante na si Goliath. Kaya naman, alam natin ang nangyari. Siya nga ay tinulungan ng Diyos upang matalo niya yung kalaban na higante. Ganon din po ang gagawin ng Diyos sa atin. Tutulungan niya tayo anumang higanteng problema, higanteng sakit o karamdaman, higanteng future na kinatatakutan natin. Ang Diyos ang tulong sa atin na harapin yon. Kung tayo ay kasama niya, makikita natin na siya ay kasama natin sa lahat ng bagay. At dito po sa 1 Corinthians 10:13, ito po ang pangako ng Diyos. No temptation. Ang temptation na to from the Greek word peirasmos. Ang ibig sabihin daw po ng peirasmos, a noun which can mean a trial, a calamity, or an affliction. At pwede rin daw po direct temptation to sin. Sabi nga daw po, no temptation, no peirasmos has overtaken you except what is common to mankind. Ito po, lahat ng tao dumadaan o dadaan din po sa ganyang klase, kaya wag tayong mawawalan ng pag-asa, makakayanan natin dahil sabi dito, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Makakayanan natin, hindi pahihintulutan ng Diyos kung hindi natin kakayanin yon. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Ito nga yung tempted na to. It includes trial, calamity, affliction. Hindi lang po temptation to sin. Kung hindi lahat po ng mga kalungkutan, kapighatian sa buhay, problema. Lahat po yan. God will provide a way out so that we can endure it. Malalampasan po natin yon. It's only a process para tayo'y lalong tumibay, para pong ang gold habang po nilalagay sa apoy, lalo pong kumikinang at gumaganda, ganun din po ang mangyayari sa atin. Kaya wag po tayong bibigay, wag tayong mawawalan ng paasa. We need to trust the Lord with all our hearts, sabi sa Proverbs 3:5-6. And lean not on your own understanding. Wag po nating i-analyze na mahirap to, hindi, kundi mag-trust tayo kay Lord. And in all your ways, acknowledge Him. Let Him direct us. Let us tell Him we cannot do it on our own. We need you, Lord. Only you can help us. Wala pong tao, wala pong sino man, kundi kayo lamang po. Because God will not share His glory to anybody else but Him. Kaya gusto po ng Diyos na siya lang po ang una nating lalapitan, hindi po kahit sinong opisyales, kahit sinong tao, kundi Diyos muna. So that He will not share His glory with anybody. Siya lang po ang mabibigyan ng papuri at pasalamat sa pangangailangan natin pag tayo humingi sa Kanya. And He shall direct your paths. Sabi po sa Tagalog, Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Sa tao, wag sa tao, sa Panginoon tayo magtiwala, at wag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Wag sa sarili nating kakayanan, karunungan, material na profession natin, kundi sa Panginoon lang. Verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ituturo pa ng Panginoon Diyos ang tamang landas sa atin kung anong dapat nating gawin. Halimbawa po, kung tayo may arthritis, ituturo po ng Diyos sa atin anong dapat hindi kainin. Kung tayo may diabetes, ganun din ay tuturo ng Diyos anong dapat nating gawin. Katulad nga po, gagamitin niya mga tao, katulad ni Antilulo, sinasabi po sa atin ano bang maganda para sa memory, ang moringa, para sa diabetes, yung stem cell, lahat po gagamitin ng Diyos. I-direct niya po tayo sa tamang landas. Kahit po saan tayo, may gagamitin ang Diyos upang matutunan natin ang dapat nating gawin. Kung tayo magtitiwala ng buong puso sa Panginoon, siya po ang bahalang magturo sa atin anong dapat nating gawin. Amen. Ang alawa po, linger in God's presence daily. Kaya naman po Matthew 6:11, sabi po doon, give us today our daily bread. Kailangan po araw-araw po na
nakasalalay tayo, nakadepende tayo sa Panginoon. Kasi para po itong tinuro niya sa Matthew 6:11 na prayer. Give Daily. us today our daily bread. Today lang po yung provision niya po ng daily ng bread, ng provision niya sa ating mga buhay. Mana for today. Today lang 'yon. Pag humingi po tayo, ang presence po ng Lord dapat ganun din, parang everyday po, hindi po good for 6 months. Isang beses lang tayo mag-pray o kaya good for 6 months. Isang beses lang tayo mag-go to church o mag-attend ng house church. Hindi po. Dapat po, lagi po tayong available for the Lord. Kung maaalala po natin sa Acts, daily they were meeting in their homes. Yun po ang unang tinayong church ng Panginoon. Araw-araw po sila'y magkakasama. Tayo po isang beses lang sa isang linggo, pero matutunan po natin na maging committed po tayo sa bawat isa, kasi nga po ang template, ang batayan, ang example na binigay sa atin ng unang church na tinayo ng Panginoon, araw-araw po sila ngayon po paigsi yung sa church every Sunday. Sabi nga po ni Pastor Jerry, minsan po parang gusto na lang ng tao, drive-thru na lang, makikinig na lang sila tapos uwi na. 30 minutes. May 30 minutes. Meron na daw pong 30 minutes ngayon, tapos hanggang baka gusto na ng tao, drive-thru na lang. Take home na lang nila yung church. Hindi po dapat daw po ganun. Dapat po tayo maglinger sa presence ni Lord, sa presence ng bawat isa daily. And Job 23:12, I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Dapat po umabot po daw tayo dito na yung presence ni Lord daily mas mahalaga pa kaysa sa araw-araw nating pagkain. Dapat po umabot daw po yung kagustuhan natin na nasa presensya tayo ng Panginoon, nananalangin, nagbubulay ng kanyang salita, nakikinig ng kanyang salita sa YouTube, o kaya naman po nagwo-worship. Dapat po yung kagustuhan natin, mas higit pa sa kagustuhan natin na kumain ng yung iba pong version, than my necessary food. Yun naman po ang translation, hindi naman po my daily bread. Kaya mas importante pa raw po ang presence dapat ni Lord, ang salita ng Diyos, kaysa sa ating necessary food. Kaya naman po, ganun dapat umabot ang ating lingering in God's presence daily. Hindi lang po basta checklist, ma-checkan natin yung listahan, nakapagbasa na ako ng Bible, nakakinig na ako. Hindi po dapat ma-enjoy natin yung presence ni Lord sa ating buhay, hindi yung checklist lang. Kung hindi po talagang makaniig po natin yung Panginoon, marinig po talaga natin siya, hanggang siya ng pinaka-importante sa buhay natin, na ma-feel na po natin na talagang filled na tayo ng kanyang presence and power. Wag po tayo daw hihinto. Yun ang tunay na lingering in God's presence. Psalm 23:25, sabi po doon nung psalmist, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. Ang wala daw po na makapapantay sa kagustuhan niya sa buhay, hindi ang material na buhay dito sa lupa o kahit na anong bagay dito sa lupa, boyfriend niya, girlfriend niya, asawa niya, wala pong papantay kundi ang Panginoong Diyos lamang. Dapat po umabot daw po tayo sa ganun. When we linger in God's presence daily, dapat ganun na yung pakiramdam natin na ang Diyos na ang pinakamahalaga sa buhay natin. At dahil na we spend time with Him, we are full, we are complete. Dapat ganun daw po ang wag tayong titigil doon sa presence ni Lord hanggat hindi na po yun ang nafe-feel natin na we have Him and we are complete, period. At sabi nga po dito sa Daniel 3 verses 16 to 18, dapat po umabot din po yung kaisipan natin dito, yung mga
tatlong magkakaibigan sa verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego, may utos kasi si King Nebuchadnezzar, may ginawa siyang rebulto. Gusto niya pag tumunog na yung mga musical instrument, dapat lahat daw ng mga tao luluhod doon sa Diyos-Diyosan na ginawa niya sa rebulto. Pero po itong commitment ng magkakaibigan na to, kahit na utos ng hari, binali nila dahil po alam nila hindi kalooban ng Diyos, hindi po gusto ng Diyos yun, di ba? Sabi nga po, do not make any graven image before me or bow down before me. Sabi nga po sa Ten Commandments, first commandment po yun. Kaya naman po ayaw nilang gawin yun dahil susuway sila sa kalooban ng Diyos. Kaya naman po sabi nila, sa verse 17, if we are thrown into the blazing furnace, yung po kasi ang magiging parusahan pag hindi ka lumuhod doon sa Diyos-Diyosan na yon. Sabi doon, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from you, your Majesty's hand. Kaya naman po itong pananampalataya nila na if we are thrown into the blazing furnace, ililigtas kami ng Panginoong Diyos doon sa apoy na yon, na blazing furnace, na apoy na nakakasunog talaga sa init. And He will deliver us from your Majesty's hand. Sabi nila, talagang may pananampalataya sila. Pero higit pa doon, hindi nagtatapos doon ang pananampalataya nila at ang kagustuhan nilang sumunod sa Panginoon. Sa verse 18, sabi doon, but even if He does not, kung hindi man daw sila iligtas from the blazing fire ng Diyos, we want you to know, your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Buo ang loob nila na kung hindi man masunod ang kanilang panalangin, gusto nila nung pinagdadasal nila yung manalo sila ng loto, kung hindi man ibigay yun ng Diyos, we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Kaya yun, mali po yata yung example ko. Erase. Ang example pong maganda siguro yung pag pinag-pray nung isang lalaki na mapasagot niya yung babaeng nililigawan niya, kahit sabihin ng Diyos hindi yan ang kalooban ko, ayos lang sa kanya, kasi magpapatuloy pa rin siyang magwo-worship sa Panginoon at hindi sa worship ng kanyang not to serve yung babae na ginugusto niyang maging girlfriend. Kaya naman po sa buhay natin dapat umabot din daw po yung ganon yung kaisipan natin, pananaw natin sa buhay. Kung pinagpe-pray tayo, kung hindi pala yun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, na matatanggap po natin dahil alam po natin God sees from eternity to eternity. Kaya kung ano pang susunod na kabanata ng buhay natin, alam niya po, kaya magtitiwala po dapat tayo sa Kanya at patuloy po tayong susunod at magsasamba at sisilbi sa Kanya dahil He knows the beginning and the end. Kaya naman po hindi pa po tapos ang story ng buhay natin kung hindi man nasagot agad yung prayer request natin agad-agad. Hindi pa po tapos doon ang kwento ng buhay natin, may susunod na kabanata pa po. At ang Diyos po, kung nakakapanood po tayo ng mga movie o teleserye na good ending, magandang ending, natatouch tayo, lalo na yung love story, mas maganda po ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin kaysa sa mga teleserye o mga pelikula na katang-isip lang ng mga tao. Ang Diyos, ang pinakamatalino sa lahat. The foolishness of God is wiser than men, the wisest of men. Kaya mas kaya niyang gumawa ng happy ending sa buhay natin kung tayo patuloy magtitiwala sa Kanya at patuloy natin siyang pakikinggan by lingering in His presence. At ang pangatlo po, expect good, greater things to come after the darkness. There will be greater things that will come to us. Sabi nga po sa Luke 22:31-32 ng Panginoon Diyos kay Simon, kay Peter dito, sabi niya, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Ito po, hiniling daw po ni Satanas na siya ay dumaan
sa pag sisif, pagsasala, katulad ng trigo. But I have prayed for you, sabi ng Panginoon. Sabi niya, dadaan ka sa pagsubok, dadaan ka sa kadiliman, pero huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi pinapanalangin kita, pinanalangin na kita. The Lord, di ba sabi nga ngayon, nasa right hand siya, interceding for every one of us. Kaya wag po tayo matatakot kung tayo nga po ay dadaan ng pagsubok because we have an intercessor. Yung Panginoong Hesus po ang nananalangin para sa atin hanggang ngayon. Doon sa kanang kamay ng Panginoong ating amang sumasalangit. Kaya naman po, that your faith should not fail. Pinapanalangin niya po si Simon noon at pinapanalangin niya rin po tayo na hindi po ang faith natin ay bumagsak o manghina o mawala. And when you have returned, ito po, pangako ng Diyos. And when you, kay Simon, pangako niya rin po sa atin, when you have returned to me, ibig sabihin po, hindi po bibigay, hindi po susuko si Simon sa pagsubok na iyon. Bagkos siya ay magpapatuloy. Alam na po ng Diyos na his faith will not fail and he will return back to the Lord after he will betray him 3 times, di ba? Alam na po ng Panginoon dadaan sa pagsubok na ganun si Simon na binigay ni Satan sa buhay niya. Yun nga po, temptation doesn't come from God. Sinabi rin po ng salita ng Diyos, kaya wag po natin sisisihin sa lagi ang Diyos. Hindi po galing sa Kanya, minsan po galing sa fallen world, minsan po dahil sa hindi tayo sumusunod sa Kanya. Kaya yun ang consequence ng hindi natin pagsunod. At minsan po dahil po bubuhay tayo bilang ilaw, yung ibang tao nasisilaw, kaya naman po pinipili tayong pabagsakin. Pero po ito, sabi nga ng Diyos, when you have returned to me, strengthen your brethren. Kaya naman po, ito ang pinangako ng kay Simon, dadaan ka nga sa pagsubok, sa kadiliman, pero ikaw ay manunumbalik sa akin at sa panahon na ikaw ibabalik na sa akin, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Kaya naman po ayon, ganun din po sa atin, tayo maaaring dumaan sa pagsubok, pero po gagamitin po ng Diyos yung upang maging pagpapala po sa atin, upang matrain tayo at hindi lang po tayo ang sarili natin, kundi po magamit din po tayo sa iba na maging encouragement sa iba. Kaya naman po, wag po tayong susuko kung tayo umaharap sa kadiliman sa panahong ito. At sa Job 42:12-17, ito po, alam naman po natin yung istorya ni Job. Paalala lang po ng Lord sa atin. And the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Di ba po, madami pong pagsubok na dinaanan si Job. Nagkaroon sa ng sakit, namatay yung mga anak niya. Lahat ng anak niya namatay, nasunog yung ari-arian niya. Pero bagkos na nalampasan niya yon, nanatili siyang tapat sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, kaya naman ang naging reward niya, the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Mas naging prosperous pa siya nung nagsisimula siya. Binigay ng Diyos, binalik sa kanya higit pa sa dati niyang pag-aari. And he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. He had also 7 sons and 3 daughters, yung mga namatay niyang mga anak, pinalitan ng Diyos. And he called the name of the first daughter Jemima, and the name of the second Keziah, and the name of the third Keren Hapuch. And in all the land there were no women as beautiful as Job's daughters. Yung binigyan siya ng napakagandang mga anak na babae. And their father gave them an inheritance among their brothers. And after this, Job lived 140 years. Napakahabang buhay pa ang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon Diyos dahil sa kanyang katapatan. Hindi siya bumigay sa gitna ng pagsubok. Napakadaming sunod-sunod na pagsubok. Tuloy-tuloy siya sa Panginoon. At ito ang rewards niya, napakadami, hindi mabilang. Ang kanyang mga ari-arian, napakagandang mga anak, at mahabang buhay. And so his sons and his sons 4 generations ang lumipas at buhay pa rin siya. Ganun din po ang
gustong ibigay sa atin na pagpapaalam ng Diyos, higit sa umaapaw, higit sa ating iniisip o inaakala. Kung tayo hindi bibigay, hindi susuko, hindi hindi magre-rely sa ating masarili, kung hindi trust in the Lord with all our hearts. Kaya naman po, dito po tayo magtatapos sa istorya na to. Itong picture po na to, alam niyo po ba ito ay ginawa, ang title po nito, The Tetons and the Snake River. Ito po ay black and white photograph taken by Ansel Adams in 1942 at the Grand Teton National Park in Wyoming. It is one of his best known and most critically acclaimed photographs, auctioned at Sotheby's, New York on December 14, 2020 for $988,000 US dollars. Napakamahal po, pinakamahal po na na photograph, black and white na photograph lang po, pero na-auction siya ng 988,000. Ganon din po ang gagawin sa atin ng Panginoong Diyos. Black and white lang photograph ito, and this was born out of, naalala nyo po, hindi pa po uso nun yung mga picture na sa cellphone tapos agad-agad matitake. Nung unang panahon pa po, di ba po may negative? At para yung negative, para maging picture, ang ginagawa nila, pumupunta sila sa dark room, ang tawag. At sa dark room na yon, nabubuo yung picture. Meron silang paper na nilalagay yung negative doon, at doon nga nabubuo sa dark room na yon. Kaya naman po yung darkness sa buhay natin, let's welcome it, kasi the master's hand will be able to turn a black and white photo worth 988,000, a masterpiece, out of that dark room, out of the darkness in our life. God our master will be able to make something precious in our lives kung gagawin lang po natin tong 3 things na to. Believe that God is faithful to deliver you. Linger in God's presence. Expect good, greater things to come. And those are the things to do in times of darkness. Kaya naman po, God's masterpiece is at hand. Kung tayo po'y magpapatuloy, wag po tayong susuko. Our lives will be masterpiece because God is going to move His hand through our darkness. Thank you, Lord. Praise God.